Hi guys, konnichiwa. Second day na ng inday nyo dito sa Cavite. Ayan, kumukuha kami ni kapatid ng malunggay para sa lulutuin niyang tinolang manok. Tinulungan niya nga ako kumuha dahil ang taas ng puno na malunggay. Hindi ko maabot kaya inabot ko na lang sa kanya. Dito nga kami sa labas naggagayat ng malunggay with matching maritesan. Kahit saan talaga pumunta o pumesto, hindi talaga mawawala ang maritesan sa amin. Ayan, wala nang paligoy-ligoy pa. Pagkatapos nga mag-lunch, yung dalawang bata, pinagbigyan ko na maligo sa ilog. Kakasabi ko pa lang kahapon, hindi ako maliligo. Dahil nga may red tide pa ako. Pero sayang naman din yung punta ko dito. Kaya ayan, napapayag din ako. At ayun nga, blinag ko na lang din. Kami nga lang tatlo dahil si Inget hindi pwede dito dahil buntis. Delikado ang daan at baka manganak pa nang wala sa oras. Dati wala pang entrance dito, ngayon meron na. Pero 5 piso lang naman. At dahil kilala naman si Inget dito, nilibre na nga kami. Kaibigan din kasi ni Papa yung nagpapa-entrance dito. Nagkaroon nga ng kaibigan si Papa dito. Gawa ng sila yung gumawa ng bahay ni Ingkit. Kahit saan mo nga dalhin si Papa, nakakakuha din agad talaga ng kaibigan. At ayan na nga, maliban sa amin, wala nang ibang tao dito. Akala namin maraming tao dahil nakikita nga ni Ingkit. Ang daming mga batang dumadaan na nakatuwalya pero wala pala dito. Nasa kabilang ilog ata sila pumunta. First time nga namin tong kami lang yung naliligo ngayon. So ayan, dahil kami tatlo lang, in-enjoy na lang namin ang pagligo. Ang linis na nga ng paligid dito. Meron din part na malalim dito guys. Hindi lang kami pumupunta dahil hindi naman kami marunong lumangoy. Kaya dito lang kami sa mababaw. Itong bata nilamig na kaya nilagyan ko na ng tuwalya. Nanginginig na kasi yung bunganga. Inahon ko na dahil baka magkasakit pa. Habang nakatambay nga ang bata doon, kami ni JD tamang swimming lang dito sa mababaw. Bakit kasi hindi ako marunong lumangoy no? Sarap sanang lumublob sa ilalim. Yung bata nga nainggit na naman kaya ayan, nakisali na naman sa amin. Maya-maya pag nanginig ulit, babalik ko na naman siya doon sa pwesto niya. Kahit nanginginig, ayaw din talaga umahon. Eto na nga, kakasabi ko lang pinamerienda ko na nga muna ng donut para hindi siya maboring kakatingin sa amin ni JD na naliligo. Meron na nga ibang tao dito guys, kaso nagwawalis lang ng paligid. Kasi sipag naman na mag-iinang to, kaya pala malinis dahil sa kanila. Kaya siguro may entrance na rin. Dahil maraming dahon-dahon na nalalaglag, iniipon nga nila, tsaka sisigaan ng apoy. Kaya JD, tamang inom lang ng juice na binaon niya. Parang hindi masaya pag kayo lang ang tao dito. Maya-maya nga, inaya ko na rin umuwi tong dalawa dahil si Marcos nilalamig na nga. Nakalimutan nga namin baunan ng damit. Karga-karga ko tuloy ang bata. Medyo nakakapagod dahil paket ang daan. Medyo madulas pa. Sana sa susunod, may hagdan na rin dito para hindi delikado sa mga gustong maligo. Ayan, ang daming pinya. Sarap kumuha. Kaso baka barilin tayo na may-ari. Char, yung karga ko ang bata, abay hindi pa pala ubos yung kinakain niya. Baon-baon niya rin talaga. Medyo nakakahingal na Marcos at wala nang patumpik-tumpik pa. Ayan, nandito na kami sa bahay. Nakalak pa nga yung pinto dahil naliligo si Ingkit. Siyempre, pagkatapos magsibanlaw ng person, kami ay naghanap ng merienda. Sulit din ang second day na stay dito sa Cavite. Ang gastos! Etong isa, pakit sa camera, natatawa na lang ako sa kanya. Si Kuya JD, ang merienda to, silog talaga. Kami naman burger at shawarma. Yung bata, may pa-scramble pa. Pagkatapos nga magmerienda, grabe ang bunga na mangga. Parang Christmas light lang, sagana ang bunga. Naglakad-lakad nga kami para maghanap ng ulam. Yung mga puno, grabe ang daming bunga, no? Ayan, dahil nakita ko nga yung puno ng buko, may naalala nga kami ni Ingkit dyan, guys. Ang baba lang, pero ang daming bunga, diba? Si Kuya Alan nga, nung nasa Bicol kami, inakyat niya yung ganyang kababang puno. Abay, nalaglag pa. What? Kababa lang, bumagsak talaga siya sa damuhan. Tingnan nyo naman, grabe nakakatuwa talaga itong puno ng mangga. Ang daming bunga. Habang binibidyohan ko nga itong isang puno ng mangga na marami din bunga, kahit yung puno niya manipis lang, si Manong sabi ba naman sa amin kung gusto daw namin sungkitin or akyatin na lang daw namin. Kaloka, sa daming kuryente na yan, baka maging kwento pa kami dyan. Kinagabihan nga, ayan yung kapitbahay ni Ingkit nagkaayaan mag-shot dito sa labas ng bahay. At bago pang matapos itong aking mini vlog guys, don't forget to follow, like, and share. Bye-bye!